So yan, muli po, magandang hapon po sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay sa ating Rema Feels Facebook Live. So yan, meron po tayong bagong topic na pag-aaralan ngayon at maganda po na tayo po ay makapag-focus sa pag-aaralan po natin dahil maganda po ang topic po natin ngayong hapon na ito. Bago po tayo magsimula, tayo po ay magpatuloy na manalangin. Sige po, pray po tayo. Amang Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus, patuloy kami nagpapasalamat, Lord, sa hapon na ito na muli binigyan mo kami ng pagkakataon na makapag-aral ng iyong salita. Ang dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng bukas na puso, bukas na isipan sa mga bagay na gusto mong sabihin sa aming lahat sa hapon na ito. Ang katagumpayan at ang kalwalatian, ang kadakilan, lang namin ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, pag-aaralan po natin ito, siguro po alam po natin ang salitang gospel. Siguro po madalas po nating naririnig ang salitang gospel. Saan? Sa mga pastor po natin, sa mga napapanood po natin ng mga men of God na nagsishare ng word of God. Ano po? Ano bang ibig sabihin ng gospel? Ang ibig sabihin po ng gospel ay good news. Yan. Mabuting balita. Diba nakikita po natin yung mga Biblia po natin nakalagay, mabuting balita. Yan ang gospel. Ano po? Ano ba ang mabuting balita sa ating mga tao? Ang mabuting balita po sa atin ay nalaman natin na merong Panginoong Hesus na nagbigay ng buhay para sa atin upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan at ito po ay tungo sa kalangitan. Yan po ang gospel. Ano pa po ang ibig sabihin po ng gospel? Ang ibig sabihin pa po ng gospel ay ganito. Sabi po niya dito, sa pinag-aaralan po natin, ito po ay nagsisimbolo ng kaligtasan. Ito din po ay history o record ng buhay ng ating Panginoong Yesus. Di ba po, alam natin na sa Biblia, meron pong 4 gospels. Ano po yun? Matthew, Mark, Luke, John. At kung nabasa na po natin yan, mababasa po natin dyan kung ano po ang naging buhay ng ating Panginoong Yesus. Nung siya po ay pinanganak sa mundo, nung siya po ay naglingkod sa Diyos, siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para isakatuparan ng kalooban ng Diyos na kaligtasan para sa mga taong mananampalataya sa Kanya. Sabi ko nga po kanina, isa pa pong meaning ng gospel, it is the good news about who Jesus Christ is, what He has done, and how that changes everything. The gospel or the good news about Jesus is the best and most important news you will ever hear. It is the most life-changing news you could ever share with someone else. Yan po yung ibig sabihin ng gospel. At pag-aaralan po natin ngayon ang 10 gifts of this gospel. Ano ba ibig sabihin ng gift? Di ba po tayo po, pamilyar po tayo. Pag sinabing gift, yan, maganda yan. Kasi regaluhan tayo. Ang gift po ay binibigay willingly to someone without payment or without expectation or anything in return. Kapag nagbibigay tayo ng regalo, hindi tayo nag-expect ng kapalit, kundi ito ay binibigay natin ng kusang loob ng walang bayad. Sabi pa nga po dito, ang deep meaning ng gift is a way of showing love and devotion to a person. Nagpapakita ng pagmamahal at ng devotion sa isang tao. Kaya ito pong 10 gifts of this gospel na pag-aaralan po natin ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin dahil gusto ng Diyos na tanggapin natin ang gift ng good news. Gusto ng Diyos na matanggap natin yung 10 regalo na ito. Bakit? Dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen po. So number 1, ang gift of this gospel, number 1, grace and truth. Makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa John chapter 1 verse 17. Ayan, kung may mga Biblia po tayo, makipagbukasan po tayo. Basahin ko po. Sabi po niya dito sa verse 17, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo.
Yan po ang nakalagay po doon sa verse 17. Ibinigay sa atin ng kautosan, yung 10 utos, yung law, yung batas, noong unang panahon sa pamamagitan ni Moses. Alam naman natin yung kwento na ang Diyos po ay sumulat ng kanyang kautusan sa tablet of stones. At sa totoo lang, hindi lang naman talaga 10 utos ang utos, kundi napakaraming utos. Kung babasahin po natin ang Exodus, Deuteronomy, madami talagang utos. At kung mababasa din po natin ang mga book na yon, sa bawat utos, may nakalakip na pagpapala at sa bawat utos na malalabag ng isang tao ay may nakalakip na parusa. Kapag nasusuway ng isang tao ang utos, merong parusa. Noong unang panahon ni Moises, in order na makahingi ng tawad ng ang isang tao sa kasalanang nagawa niya, kailangan niya mag-offer ng hayop. Natatandaan po ba natin yun nung nagbabasa po tayo ng Old Covenant? At nakadepende sa kasalanan ng isang tao kung anong i-offer niya na hayop upang ito ay magbigay ng kapatawaran sa kanya at upang sa mata ng Diyos, siya ay malinis. Noong unang panahon, pwede ka magbigay ng tupa, baka, kambing, para sa harapan ng Diyos ay maging malinis ka. Sabi pa nga sa Leviticus, kung ikaw ay dukha o hindi mo kayang maka-afford ng tupa, kambing, baka, sabi doon yung turtle doves, pwede na. Yung kalapati para i-offer upang ikaw ay patawarin at sa harapan ng Diyos ay maging malinis ka. Meaning, ang pagiging malinis noon at ang kapatawaran, it requires na mag-offer ka ng hayop. Meron kang ibibigay. Amen po. Kaya nga po noong unang panahon, nagalit ang Panginoong Yesus nung pagdating niya sa templo, pinagtataob niya yung mga mesa. Kasi meron dong money changer, may nagtitinda ng kalapate na pwedeng ipang-offer. Bakit ganun? Bakit ipinagtataob ng Panginoong Yesus yung mga nagbebenta ng mga kalapati na yun? Kasi po sa totoo lang, para bang nakita ng Panginoong Yesus na yung church noong unang panahon, itinotolerate pa ang mga tao na magkasala. Na okay lang na magkasala kasi kung wala kang pambili ng kambing, tupa, o baka, dun sa loob ng templo may nagbebenta ng kalapati. So natural, kung ang gusto ng isang tao ay patawarin siya ng Diyos at maging malinis siya sa harapan ng Diyos, kahit pa makagawa siya ng kasalanan, anong gagawin niya? Pupunta siya sa church. Di na siya mag-e-effort. Pag may pera siya, magnanakaw lang yun. Bibili siya ng kalapati sa loob ng simbahan, tapos lalapit siya sa pare, i-offering na. Kaya nagalit ang Panginoong Yesus noon. Kasi para bang tinotolerate na okay lang na gumawa ng kasalanan. Kaya ang sabi ng Panginoong Yesus, yung templo noon parang parang naging pugad ng mga tulisan at pugad ng mga magnanakaw. Kasi pagpasok ng Panginoong Yesus, kilala niya yung mga taong gumagawa ng kasalanan. At yung iba doon, nakapila na para bumili ng kalapate. Kasi nga naman, para sa harapan ng Diyos, mag-o-offering sila ng kalapate para patawarin sila. Which is, hindi nakikita ng Diyos na mabuti para sa buhay ng isang tao. Kaya anong sabi ng Panginoong Yesus? Hindi nyo ba alam na ang church ay house of prayer? Bakit naging pugad ng mga magnanakaw? Noong panahon na yon, nagalit siya. Pero dahil nga siguro, alam ng mga tao noong unang panahon na kailangan nila mag-offering ng hayop, kaya ayun, nakipagkuntsaba yung mga pare noong unang panahon na sa ilang mga tulisan, magbebenta na lang ng kalapati para patawarin. Kasi nga, kailangan mo ng offering para ikaw ay patawarin. Pero alam niyo po, ngayon, sa sitwasyon po natin, hindi na natin kailangan na mag-offering ng hayop, ng baka, tupa, kambing, o humanap ng kalapati para mag-offer. Dahil ang Panginoong Yesus, nung panahon na siya ang nag-offer ng kanyang buhay, dumating ang grace and truth sa lahat ng mga tao. Ngayon, hindi mo na kailangang pang magdala sa pari ng kalapate para mapatawad ka ng Diyos dahil si Jesus na ang naging sacrificial lamb para sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang kailangan mo na lang, aminin mo na ikaw ay nagkasala at humingi ka ng tawad sa Diyos. At yan ay bunga ng habag. Yan ang bunga ng grace
na ipinadala sa pamitan ng Panginoong Yesus para sa atin. Na kapag humingi ka ng tawad sa Diyos ng buong puso, asahan mo, patatawarin ka ng Panginoong Yesus. Sapat na ang Panginoong Yesus bilang kabayaran ng lahat ng ating mga kasalanan at lahat ng mga tao, kasalanan ng mga tao sa buong mundo. Alam niyo po, sabi pa ng Panginoon, di ba, the truth will set us free. Yung katotohanan ang magpapalaya sa atin. Tama nga naman ng Panginoong Yesus. Dahil naging malaya tayo noong dinala niya ang katotohanan dito sa mundo. Noong dinala ng Panginoong Yesus, sa pamamagitan niya ang habag at ang katotohanan, naging malaya tayo. Amen po. At nung panahon na namatay ang Panginoong Yesus at muling nabuhay para sa atin na isa katuparan ng kalooban ng Diyos sa tayo ay maligtas. Yan ang regalo ng Diyos. Anong tawag sa gift na yan? Ang tawag sa gift na yan ay good news. Gospel. Yan yung gift ng gospel sa atin. Mabuting balita. Na buti na lang, tinanggap natin ang Panginoong Yesus. Naregaluhan tayo ng Diyos ng yung kagandahang kalooban ng Diyos. Magandang kalooban ng Diyos, yung habag ng Diyos. At ang katotohanan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Yesus. Number 2 po, na regalo ng gospel sa atin ay ang living water. Sige po, makipagbukasan po tayo dito po sa John chapter 4 verse 10. Yan. Ito po yung kwento ng babaeng Samaritana, pero basahin ko na lang po yung part ng verse 10. Sabi niya dito, sumagot si Jesus, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo yung nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Yung nagbibigay buhay. Yan. Yung tubig na nagbibigay buhay, gift ito ng Diyos sa atin. Ito ang good news na ibinigay ng Panginoong Yesus sa atin na walang ibang pwedeng makapagbigay ng tubig na nagbibigay ng buhay kundi ang Panginoong Yesus lang. At ang living water po ay sumisimbolo ng salvation at ng true knowledge of God the Father, Jesus the Messiah, and the Holy Spirit, kung paano sila kasubuan. Ang sumisimbolo niya na yung living water. Kaya kayang ibigay ng Diyos ang lahat na makakailangan natin. Sino ba sa atin po dito ang walang kailangan pa? Sa totoo lang, kailangan natin lahat. Kailangan natin ng mga bagay, kailangan natin ng pambili, kailangan natin ng lakas na makapagpatuloy sa pang-araw-araw na buhay natin. Kaya ng Diyos na ibigay ang lahat na mga kakailanganin natin. Yon ang meaning na hindi ka na mauuhaw kailanman. Yun yung meaning na hindi ka na mangangailangan pa kasi merong tubig na bumubukal sa puso mo na nagsasabing kayang i-provide ng Diyos ang lahat ng kailangan mo. Amen po. Umaagos sa buhay mo ang pagpapala na mula sa Panginoon. Living water. Nagbibigay buhay. Kung ikaw ay may sakit, madudugtungan ng Diyos yung buhay mo. Kasi aagos ang buhay sa iyo. Kung ikaw ay may sakit sa bulsa, kulang ka ng pera, aagos ang Diyos ng pagpapala sa buhay mo na parang rumaragas ang tubig. Kagaya nga ng kinakata natin, rumaragas ang pagpapala. Kayang i-provide ng Diyos ang mga bagay na ito. Kung ikaw man ay may problema, kayang solusyonan ng Diyos anumang problema basta tumawag ka lang sa Kanya. Kasama yon sa living water. Kasama yon sa benefit na dahil niregaluhan ka ng Diyos ng buhay na tubig, anumang problema na magkokos ng kamatayan sa iyo, mare-revive. Dahil nga magbibigay ng buhay ang tubig na ito. Bubukal ang tubig na ito. Nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, tinanggap natin yung gift of gospel na living water na nagbibigay ng kasapatan sa buhay natin. Yung buhay na higit pa sa kung anong buhay na meron tayo ngayon.
na kaya pang higitan ng Diyos. Kasi hindi naman talaga against ang Diyos na sumagana ang kanyang mga anak. Gusto nga po niya na maging masagana ang buhay natin. Gusto niya na makalaya ka sa sakit. Gusto ng Diyos na makalaya ka sa utang. Gusto ng Diyos na makalaya ka sa brokenness o kung saan man. Anong ginawa ng Diyos? Niregaluhan na tayo ng living water. At itong iniregalo niya sa atin ang mag-wash out ng lahat ng mga negative sa buhay natin. At anong kapalit nun? Buhay na walang hanggan. Ito pa ang regalo niya para sa atin na nagbigay ng mabuting balita. Hindi lang yung grace and truth, kundi yung living water. Nabuti na lang, meron akong Diyos. Maaasahan ko pala ang Diyos ko. Amen po. Yung sa iba kasi, ayokong lumapit sa Diyos kasi maraming panalangin na akong hindi narinig ng Diyos. Buong puso ka bang lumapit? Ang sabi ng Diyos, kung ikaw ay buong pusong tatawag sa Kanya, sasagutin ka niya. Minsan kasi may mga tao na ang last option nila, si Lord. Hindi nila first option ng Panginoon. Hindi nila ma-appreciate yung regalo ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos, yung katotohanang ibinibigay ng Panginoon na pwede kang maging malaya, maging yung living water, yung nagbibigay ng buhay. Hindi nila ma-appreciate sa buhay nila dahil sa ang paglapit nila sa Panginoon ay hindi wholeheartedly. Ano po? Kaya may mga regalo ang Diyos na nasasayang, na regalo ng Diyos na lumilipas dahilan sa hindi paglapit ng mga tao. Sayang. Pero itong regalo na ito ay tinatanggap. Walang bayad. Libre lang. Para ka lang, halimbawa, pumunta ka sa mall, di ba? Kumahanap ka ng pre-taste. Minsan, tumitingin ka doon. Ito, hindi lang konti yung pwede mong matikman. Kapag lumapit ka sa Panginoon, sabi ng Diyos sa awit, taste and see that the Lord is good. Makikita mo ang sarap ng buhay sa piling ng Panginoon. Makita mo ang masaganang buhay sa piling ng Diyos. Hindi pagpapalang limited o konti. Kundi ang sabi ng Diyos, rumaragasang pagpapala. Parang tubig na rumaragasa, bumubukal. Ganyan ang pagpapala ng Diyos na gusto niya na matanggap nating mga Kristiyano. At lalo na syempre sa atin na mga naglilingkod sa Panginoon. Punta po tayo sa number 3. Sabi niya, the gift of this gospel, number 3, the Holy Spirit. Makapagbukasan tayo sa John chapter 14, verse 16. Sabi po niya dito, at hihingi sa Ama, at kayo'y bibigyan niya, atras lang po ako ng verse 15, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos, at hingin ko sa Ama, kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw, upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ano po? Pagkatapos, hindi pa umaakit ang Panginoong Yesus. Nangangako ng Panginoong Yesus. Nag-iiwan na siya ng pangako, nag-iiwan na siya ng regalo na merong hahalili, merong ibibigay ang Diyos sa atin na mga aliw. Kundi ang Holy Spirit, ibibigay ng Diyos ang kapalit ng Panginoong Yesus na makakasama natin. Hindi pumayag ang Diyos na mag-isa lang tayo dito sa lupa. Ang Holy Spirit ay nandito sa lupa kasama natin. Hindi siya nakikita, pero pinaparamdam ng Holy Spirit ang kanyang anointing at ang kanyang presensya sa ating mga naglilingkod sa Kanya. Sa mga church services natin, sa mga gathering natin, sa mga anniversaries natin, pinaparamdam ng Espiritu ng Diyos na siya ay kasama natin. Amen po. Makipagbukasan po din kayo sa akin dito po sa Matthew 10:20. Sabi po niya dito, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Maging sa pagpapahayag po natin ng salita ng Diyos sa mga tao, ang sabi ng salita ng Diyos, huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya, dahil ano sabi dito ng salita ng Diyos, hindi tayo magsasalita,
kundi ang Espiritu ng Diyos ang magsasalita para sa atin. Anong tawag dyan? Gift yan. Nakalagay din po dito sa 1 John 2:27 na naging theme ng ating camp. Sabi niya dito, tungkol sa inyo, sabi niya, ang pagpapahid ng inyong tinanggap ay nananatili. Anointing po yun. Nanatili sa inyo, kaya hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sino man, ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuruan nito, gayon din kayo ay mananatili sa Kanya. Sabi po niya dito, ang Holy Spirit po ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay, as in lahat. Paanong sumagana, paanong gumaling sa sakit, paano makaon sa kahirapan, anong solusyon sa problema. Ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin ng mga bagay upang maging matagumpay tayo sa buhay Kristiyano. Kailangan din natin matutunan na makinig sa pangungusap ng Espiritu ng Diyos, yung bang nakikinig tayo sa udyok ng Espiritu ng Diyos na ipanalangin yung isang taong maaaring maaksidente, ipanalangin ng taong nasa gitna ng trahedya o sakuna upang hindi mapahamak yung tao na yun. Imagine, tutulungan tayo ng Diyos na maging rescuer through prayer. Hindi po ba good news yan? Nandyan din ang Holy Spirit sa atin. Sa Amplified Version ng John 14:16, sabi niya, nandyan siya ang Holy Spirit bilang helper, tagatulong, yung katuwang mo. Helper, tutulungan ka niya. Nandyan ang Holy Spirit as comforter. Iko-comfort ka kapag broken ka, kung ikaw ay emotional na may pinagdaraanan, emotionally, iko-comfort ka ng Diyos. Siya ay advocate ng Word of God, advocate ng truth, advocate ng grace. Ipinapahayag niya sa iyo anong nakasulat sa salita ng Diyos. Ang Holy Spirit ay intercessor, tagapamagitan. Ang Holy Spirit ay counselor, ika-counsel ka niya. Hindi ka niya pababayaan na masadlak sa kung anumang bagay, kundi tuturuan ka, i-guide ka ng Holy Spirit. Siya din ay standby. Ano ibig sabihin ng backup? Kapag nandyan ang Diyos para sa iyo. So, sinasabi ng Diyos sa atin, anak, sagot kita. Ano tawag yun? Standby. Sagot tayo ng Diyos. Ang Holy Spirit din po ay strengthener, tagapagbigay ng lakas sa atin. Ito po ang mga dalang regalo ng gospel sa atin. Ito po ang dala na good news sa atin ng gospel. Napakalaking benepisyo po nito sa atin. At magpatuloy po tayo na sumubaybay sa ating Rema Feels Live dahil sa mga susunod po na araw ay pag-aaralan pa po natin yung 8 regalo ng gospel sa ating lahat. Ito lang po yung gusto ko pong ibahagi po sa inyo. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Manalangin po tayo. Hallelujah. Amang Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus, nagpapasalamat kami sa anumang bagay na itinuturo mo sa amin sa hapon na ito. Salamat dahil nalaman namin ikaw ay mayroong regalo para sa amin, kagaya ng mga pinag-aralan namin ngayon. Ikaw ay katuwang namin sa buhay Kristiyano namin, Panginoon. At naniniwala kami na dahil sa iyo, Panginoong Jesus, magiging matagumpay kami. Sa paming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ingat po kayo palagi. Pagpalain po kayo ng Panginoon.